muli po susubukin ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang kakayahan po ng kanilang mga estudyante pagdating po sa iba't ibang skills area. Yan po ay para na rin maipakita po nila ang kanilang pang-world class na galing at talento. Ito nga po ay sa pamamagitan ng pagbabalik ng Philippine National Skills Competition ngayong taon. At para bigyan tayo ng karagdagan pang impormasyon tungkol dito ay makakapanayan po natin si TESDA Deputy Director General Vidal Villanueva III. DDG Vidal, magandang umaga po at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa TV, sa station rather. Magandang umaga. Hi, Miss Dayan. Hi, DDG Vidal. Nice to see you online. Kasama ko po ngayon si Rod Lagusad. Alright, DDG Vidal, para po sa kaalaman po ng ating mga manonood, ano po ba itong Philippine National Skills Competition ng TESDA? At ano po yung layunin po ng programang ito? Ang layunin ng programang ito ng National Skills Competition ay para ipamalas ang kagalingan ng mga kabataan nating Filipino tungkol sa skills naman. And this is in compliance sa Republic Act 7796, Section 30 po sa ating TESDA Charter na kailangan at inatasan ang TESDA na every year ay gagawa at magsasagawa tayo nitong Philippine National Skills Competition. DDG Vidal, kaugnay niyan, ilang attendees o competitors ang ina-expect natin ngayong taon sa pagbabalik at ilang regions, lahat ba sila kasama? Lahat ng 17 regions natin kasama dito sa ating gaganapin na Philippine National Skills Competition. At saka, ang mga participants dito all over the country, may mga 200 competitors po tayo. And itong event na ito to be witnessed by more than 15,000 people po sa buong Pilipinas. Ang dami pong competitors. Ano? Sir, ano po yung mga, kumbaga halimbawa ng mga technical and vocational skills area na kabilang po dito sa kompetisyong ito? Ms. Dayan, nahahati ito sa anin na industry or sector. Nandyan ang information and communication technology, construction and building technology. Mayroon din po tayong creative arts and fashion, manufacturing and engineering technology and social personal services. Kasama din po ang transportation and logistic sector. Now, example na lang dito sa ating transportation and logistics, dyan po napapasok yung automobile technology. Sa social and personal services, nandyan ang bakery, beauty therapy, cooking, hairdressing, hotel reception, restaurant. Sa manufacturing naman ang engineering technology, nandyan yung CNC maintenance, electronics, mechanical engineering, mechatronics, building. So madami to. Sa construction and building naman po, nandyan ang cabinet making, carpentry, electrical installation, plumbing and heating, refrigeration and air conditioning, and wall and floor tiling. So medyo madami, 25 skills area po ang paglalabanan ng ating mga competitors sa taong ito po. DDG Vidal, this will be a 3-day event. So hati-hati po ba yung skills area per day? Parang Olympics ng TESDA, no? Bawat region po ba may representative per skills area? Yes, halos lahat ng region may representante sila sa lahat ng skills area. So hindi to hati-hati, sabay-sabay itong gaganapin. So mag-forward sila hanggang doon makaabot sila sa level na magkaroon na tayo ng identification sino yung magiging champion, first runner-up, and second runner-up. Sabay-sabay pag-conduct ng skills araw-araw po. Ano naman pong nag-aantay na incentive o premyo doon po sa mga top performers sa aktibidad na ito? Mayroon tayong 30,000 para doon sa magkakampiyon sa kada skills area. Tapos, ang first runner-up makakatanggap ng 20,000 pesos. Ang second runner-up naman po makakatanggap ng 15,000 pesos. Yung champion natin, siya yung magiging representante naman po natin doon sa ASEAN Skills Competition. At may possibility din po na mabitbit natin doon sa ating International Skills Competition, Ma'am Dayan. So ito yung tinitingnan din natin na sana madami tayong mabitbit doon sa ASEAN at saka sa International Skills Competition ng World Skills po. Exciting, Dayan, no? Mataas yung premyo, parang magbigay inspirasyon para galingan pa ng ating mga competitors, no? So ngayon, this year, sir, saan at
po gaganapin itong Philippine National Skills Competition? Sino po yung host region or city natin? Nandito tayo ngayon sa National Capital Region at gaganapin natin dito sa World Trade Center, dito sa Pasay City. So lahat ng mga delegado natin nagsisidatingan na din po sa araw na ito, and we are also very, very excited na makita sila na ipamalas ang kanilang galing dito sa ating kompetisyon. Okay. So ngayon yung unang araw, ano? So good luck sa ating mga competitors. Kung nabanggit mo kanina, DDG Vidal, yung tungkol sa ASEAN. Yes. Ang actual natin na competition magsisimula pa sa 22. Okay. So 22 hanggang 24, kasi yung 25, Ma'am Dayan, yun na yung actual na awarding ceremonies natin. So handa pa sila kasi yung mga gamit, yung mga expert para ma-familiarize sila, kaya nagsisidating na sila sa araw na ito dito sa World Trade Center. More preparation. Oo, para makasettle in yung ating mga Ma'am, nakalimutan ko din pong sabihin, ngayon ang araw ng pagbubukas ng ating 30th TESDA anniversary. Dito din po gaganapin sa World Trade Center. Uy, happy anniversary po sa TESDA. Oo, it's already our 30th anniversary sa TESDA. Kaya sana po makarating din po kayo dito, Ma'am Dayan, si Rod. Yes po, opo. For Sige sure po, yan po to celebrate cover the at makikisa milestone. po ang PTV dyan po sa inyo pong milestone na yan. Alright, nabanggit nyo kanina, DDG Vidal, yung tungkol sa ASEAN Skills Competition and also itong World Skills Competition. Kamusta ba ang record ng Pilipinas din sa mga competition na yan, DDG Vidal? Maganda yung record ng Philippines. Last year, nanalo tayo. Nagkaroon tayo ng silver last year. Hanapin ko muna. Nagkaroon tayo ng silver doon sa graphics design technology. Doon sa Singapore, ginanap ito. Ang representante natin si Miss Ana Claire Fernandez. At saka nagkaroon din po tayo ng silver sa Abu Dhabi nung International Skills Competition naman natin. Nagkaroon din tayo ng mga Medallion of Excellence, Electrical Installation, sa Restaurant Services, Medallion of Excellence din po tayo sa Cooking, at saka sa Medallion of Excellence din po tayo sa IT Networking, sa World Skills naman din to sa Abu Dhabi. So, maganda ang record na pinapakita ng Philippines kasi for so long, parang mahina tayo pero lumalakas tayo ulit ngayon, and we are really hoping na with this Philippine National Skills Competition na gaganapin, mas lalo tayong gagaling para sa preparation din po natin sa ASEAN Skills Competition. Lalo na po, Ma'am Dayan, si Rod, ang Philippines magiging host ng ating Philippine National Skills Competition sa ASEAN Skills Competition next year, 2025. Ang Philippines po ang magiging host nito. Exciting. Rooting for our representatives. Totoo. Naway magtuloy-tuloy ang pamumuno ng Pilipinas. Maraming salamat po, Deputy Director General Vidal Villanueva III, sa pagbabahagi po sa amin ng mga nakahandang proyekto ng TESDA. Thank you, DDG Vidal, and happy anniversary po sa TESDA. Magandang umaga po. Napuntang sa inyo.